Araw mga kaibigan, bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ng Nightline News tungkol sa pahayag ni Secretary Remulla, yung kaso niyang nakabinbin sa ombudsman, yung isinampa ni Senator Amy Marcos. Ito, meron siyang motion para hindi maharangan yung kanyang application sa ombudsman, position sa ombudsman. Okay, news update. DOJ Secretary Boying Remulla will file a motion to resolve to the Ombudsman in relation to the administrative and criminal charges filed by Senator Amy Marcos against him and some members of the cabinet. This is related to the illegal arrest and bringing of former President Rodrigo Duterte to The Hague in Netherlands. Remulla insists that they have only done their duty to the nation. Okay? Trabaho lang daw nila eh. Ito ang kanyang eksaktong payag. Trabaho namin yan. Yan. To keep the country stable, to prevent violence, to prevent the happening of any untoward acts. And I think that we are able to peacefully bring him out abroad to face the charges against him without hurting anybody physically. Yan tayo magano yung hurting anybody. I think that is the most important thing. It's the most peaceful way of doing what had to be done. Okay? So, ayan. Interesado talaga si Secretary Remulla na maalis, marisolba, maklear na ba ang kasong ito para walang harang yung kanyang application na magiging ombudsman. Okay, so trabaho lang daw nila silang 5 nakasuhan. Anyway, kung yan ang paniniwala ni Secretary Remulla, so be it, but in the hearts of minds of, I believe, millions of Filipinos na nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Duterte, ako, hindi ko yan makakalimutan for a long time at ipapasa ko sa aking mga anak, alam nila, mga apo, maliliit, ipapaliwanag ko sa kanila na isa sa mga how will I describe it? Traidor, dating Pangulo, dadalhin mo sa ibang bansa, ibang korte na hindi mo sinunod ang legal processes. Klaro sa rules ng ICC na dapat si Tatay Digong dalhin muna sa korte. Nung wala pa itong pangyari, nung March 11 na pagkuha kay PRRD, pagkidnap, sinasabi niya yan sa mga interview na dapat ang local court muna ang magpasya. Kung sakaling may warrant of arrest, sinasabi ni Secretary Remulla, kung may warrant of arrest ng ICC, dapat idadaan sa korte at ang korte mag-determine ang validity and everything bago nila makuha si PRRD. Ganon. Sinasabi niya yun, na may napanood akong interview niya. Ngayon, nung dumating na yung actual incident, yung warrant nga, wala pa eh. Binasa lang sa cellphone ni General Torre. Wala na. Siya na daw yung competent legal authority. Dahil DOJ na daw ang yung gagawin sana ng korte, siya nang gumawa. Kaya, ayun. So, ginawa daw nilang trabaho nila. So be it. But again, I tell you, in the hearts and minds of millions of Filipinos na nagmamahal kay PRRD, tayong mga DDS, hindi natin yan makakalimutan. So, let's pray. Itong ombudsman ngayon, kay according to Senator Amy, si Attorney Vargas, ang acting ombudsman, grabe daw ang pressure. Sabi nga ni Senator Amy, mayroon pang suhol para mabigyan na ng clearance para ma-resolve na itong
itong kasong ito para walang sagabal sa pagiging ombudsman niya. Nakakatakot po yung isiniwalat ni Senator Amy sa press conference niya kanina na plan A. Sabi ni Senator Amy, plan A, People's Initiative Charter Change, failure. Hindi naging Prime Minister yung isang tao dyan na gustong-gustong mangulo. Plan B, impeachment. Wala rin. Ibinasura ng Korte Suprema. Kahit sampa ulit sila next year, wala rin. Kasi nga, sa dami ng mga senador sa Senado na nakandang mag-acquit kay BP Sara. Kaya ito na, Plan C, Ombudsman. Sabi ni Senator Jaime, pagdasal po natin ang ating bansa kasi gusto daw nila na makulong si BP Sara bago mag-2027 through isang katutak na kaso sa Ombudsman. Para once and for all, maalis na si BP Sara sa landas nila sa politika, ma-disqualify na nila sa pagtakbo sa 2028 kasi nga siya talaga ang nangunguna sa mga surveys. May nabasa kong post kanina, survey, I think Tanjiri, si Mayor Vico Soto lang daw, Vico Soto. Kung tatakbong presidente, siya lang ang may pag-asa pwedeng makalaban, yung pwedeng magbigay ng big challenge sa presidency against kay VP Sara. All others, wala na. Lalo na yung Speaker Martin Romualdez, si Senator Risa Ontiveros, malayo sila. Kaya understandable itong gagawin nila, Plan A, Plan B, Plan C, Ombudsman. So magdasal po tayo na mabigyan ng right guidance, wisdom, strength ang bagong ombudsman na gawin niya kung ano ang tama, na hindi siya magpa-pressure, hindi siya mabayaran kung ano pa man dyan. So God save the Philippines. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.